Nais ng AFP na bumili ng missile system para mas madepensahan ang ating exclusive economic zone. At isa sa mga tinitingnang bibilhin ang Typhoon missile launcher ng Amerika. Pero ngayon pa lang, umaalma na ang China. Saksi si Chino Gaston. Bukod sa mga karagdagang barko, eroplano, mga unmanned aerial vehicles at radar systems, nais ng AFP na bumili ng missile system para maidepensa ang exclusive economic zone ng bansa. We'll be proposing to our headquarters for the possible inclusion dun sa modernization program of the medium-range capability missile platform that will support yung ating contribution doon sa implementation ng CATC. Malayo pa lang sa lupa, dapat nag-start na yung defense. Ayon sa source ng GMA News sa Department of National Defense, tiyak na maipapasok sa AFP Modernization Program ang pagbili ng mga missiles. Problema na lang daw kung anong klaseng missile system ang bibilhin dahil tiyak na aalmahan ng China ang pagbili ng anumang missile system na kayang abutin ang coastline ng southern China. Isa sa mga posibleng platforms na tinitingnan ay ang Typhoon missile launcher system ng US na ilang beses nang ginamit sa pagsasanay ng US at Pilipinas at nananatiling nakadeploy sa Northern Luzon. Sa isang pahayag, nagbabala ang China na posibleng pag-ugatan ng anilay arms race sakaling bilhin ng Pilipinas ang Typhoon missile system ng US. Ang kailangan daw ng rehiyon ay kapayapaan at kaunlaran, hindi gulo o armas. Muli raw nilang hinihikayat ang Pilipinas na tuparin ang ipinangakong alisin ang Typhoon missile system at itama ang pagkakamali. Sa isang statement, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ang pag-deploy at pagbili ng mga missiles ay karapatan ng Pilipinas para sa sariling seguridad at depensa at hindi kayang kontrahin ng sinumang bansa. Kung nais raw talaga ng China na pahupay ng tensyon sa rehiyon, dapat itigil nito ang mga pagbabanta, panggigipit, pangingialam at alisin ang kanilang mga barko mula sa EEZ ng Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Mga ready-made dessert na ang binibili ng ilang shopper para iwas abala ngayong bisperas ng Pasko. At syempre hindi mawawala ang bida sa hapag ng ilan, ang lechon. Saksi si Bernadette Reyes. Tulad ng mga nagdaang taon, instant hit ang mga panindang lechon sa Laloma sa Quezon City. Ang hilera ng mga golden crispy na lechon, hindi tumatagal at agad nabibili. Hindi man siya gano'ng nagmahal. Although, medyo lumit lang konti yung lechon. Pero yung presyo naman, ganun pa rin naman. Meron pa rin tayo mga ganun 8,000, 10,000 na mga halaga. Pamahiin pag 25, kailangan may lechon. Pero paalala ng DOH, hinay-hinay sa pagkain ng mga matataba tulad ng lechon. Dapat kahit maraming handa, balanced pa rin ang diet natin. Ang ating pinggan ho, dapat kalahati prutas at gulay, ang 1/4 lamang ang carbohydrates o yung kanin at pansit, tapos yung 1/4 yung ating lechon, hamon, etc. Siyempre, kung ang lechon ang main dish sa Noche Buena, marami rin na naghahanda ng panghimagas. Ang ilan, piniling bumili ng ready-made desserts para iwas abala na. Sa trending na tindahan ng leche flan na ito dito sa Sampaloc sa Maynila, kahit na Noche Buena na mamaya, marami pa rin humahabol mamili ng kanilang panghanda. Mas masarap dito, tsaka mas malalaki. Busy po, marami pang trabaho, ngayon lang po may chance. I-ref na lang nila. Huwag na lang sila makisabay pag dating na mga 28, 29 kasi sobrang daming tao talaga. Meron din namang pinipili ang mas simpleng salo-salo. Ang 87 anyos na si Presentacion Bayaras, halimbawa, tinapay at hot chocolate ang handa. I'm used to it. You have to adjust. Tanggapin mo kung ano katayo mo sa buhay. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. 65% ng mga Pilipino ang nagsabi na masaya silang sasalubungin ang Pasko ngayong 2024. At batay po yan sa survey ng SWS. Mas mababa naman po yan kumpara noong nakaraang taon. Tinanong namin po ang ating mga kapuso. Happy ba ang Christmas para sa inyo? Mula sa Manila Cathedral, saksi live si Von Aquino. Von? Pia, sa kabila nga ng masamang panahon ay napakarami pa rin mga Katoliko ang dumalo sa Christmas Eve Mass dito sa Manila Cathedral. Napuno ang simbahan at kahit sa labas may mga nagpayong para makadalo sa Misa de Gallo. Sa
Sa kanyang homily, binigyan diin ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula na ang ating Panginoong Hesukristo ang nagbibigay pag-asa at lakas sa atin sa kabila ng mga hamon sa buhay. Si Jesus anya na ipinanganak sa mundo, may pangalan at may pamilya ay hindi nalalayo sa atin at kasama natin siya sa ating paglalakbay. Mas espesyal pa anya ang Christmas Eve Mass dahil ngayong gabi sa Roma ay formal anyang bubuksan ni Pope Francis ang 2025 Jubilee sa pamamagitan ng pagbubukas ng Holy Door ng Papal Basilica ng St. Peter na may temang Pilgrims of Hope, Lakbay Pag-asa. Without Jesus, there is no hope. His love makes us stronger to face all life's difficulties. His hope will not disappoint us. Let us start our journey together as pilgrims of hope. Merry Christmas to all of you. Maligayang Pasko sa ating lahat. Amen. Masaya, meaningful, kasi lalo na sa ating mga Pilipino, kasi magkakasama sa family pa nagsisimba, tapos nire-remember natin yung pagsilang ni Jesus. As Filipinos, pag umuulan, biyaya sa atin yun eh. So like, yung pagsilang ni Christ, I think biyaya sa atin yun. Tinanong namin ang mga kapuso online kung happy ba ang Christmas nila ngayon. Sagot ng isa, masaya dahil marami daw blessings sa kanyang buhay dahil kay Lord. Masaya din ang isa kahit walang handa basta malakas at masigla ang lahat ng miyembro ng pamilya. Hindi naman masaya ang isa dahil 8 taon na siyang hindi nakakapagdiwang ng Pasko sa Pilipinas. Komento naman ng isa pa, sakto lang dahil kahit daw walang handa ay may hapunan naman. At sagot ng isa pa, kahit hindi magarbo ang handa o hindi kumpleto ang pamilya, ang tunay na simbolo ng Pasko ay ang pagmamahalan, pagbibigayan, kapatawaran at pasasalamat sa Diyos. Masayang masaya. Kumpleto ang pamilya namin. First time ko po mag-Christmas dito. Umulan pa. Happy naman po ako na nagka-opportunity ako na mag-work po dito. Medyo malungkot. Bakit ba? Marami po ang pinagdadaanan. Ngayong 2025, sana malagpasan ko na lahat. Pia, ang Christmas Day Masses naman dito sa Manila Cathedral ay gaganapin ng 8 a.m., 10 a.m., 4 p.m. at 6 p.m. Merry Christmas sa iyo, Pia! At live mula rito sa Maynila para sa GMA Integrated News. Ako si Bon Aquino, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.